Maaari ko bang malaman kung ano ang inyong paniniwala o pag-aakala tungkol sa pagkakakilala ninyo kay Hesu Kristo? Totoo bang siya ay isang tao lamang para sa inyo, o isa ring makapangyarihang Diyos, o isang Diyos na nagkatawang tao? Ito ay ilan lamang sa mga sensitibo at kontrobersyal na katanungan o paksa, na karaniwang pinagtatalunan o pinagdedebatehan ng ilang mga relihiyon sa mundo. Pero paano natin malalaman kung ano ba talaga ang totoo o tama sa mga ito? Ang kasagutan sa mga katanungang ito ay ating malalaman sa pamamagitan ng pagbibigay ng tama o wastong pag-unawa, interpretasyon, at aplikasyon sa salita ng Diyos sa Biblia, at hindi mula sa mga namumuno sa relihiyong ating kinabibilangan. Bakit naman hindi kayo dapat basta-basta nagpapaniwala o nagtitiwala sa mga mangangaral ng isang relihiyon? Ito ay dahil sa ang bawat tao ay may kanya-kanyang pag-iisip, pangunawa, kaalaman at interpretasyon sa salita ng Diyos, na maaaring tama sila, at maaari din namang mali sila. At upang makatiyak kayo, na wasto o matuwid ang pinapangaral sa inyo, mas mainam o mabuti para sa inyo na kayo rin mismo ay magbabasa, mag-aaral at magsusuri sa mga salita ng Diyos sa Biblia. Kung kayo ay pinipigilan o pinagbabawalan na magbasa, mag-aral at magsuri sa Biblia dahil sa di umano, ang inyo lamang pinuno, mangangaral o ministro ang siyang tanging may karapatan at kapangyarihan lamang na gumawa nito, ito ay isang malinaw na palatandaan, na kayo ay napapabilang sa isang kulto o huwad na relihiyon dahil sa direktamenteng pagkontrol o pagmanipula sa inyo. Ang pagsupil sa inyong kalayaan, ang pagbibigay nila ng mga non-biblical restrictions o limitasyon sa inyo sa kung ano lang ang maaari ninyong gawin sa loob at labas ng inyong simbahan. Ngunit kung kayo naman ay binibigyan ng kalayaan na magbasa, mag-aral at magsuri sa Biblia ay mabuti kung ganon, upang kayo mismo ang makapagsasabi kung tama o mali, kung matuwid o baluktot, kung may katotohanan o kasinungalingan ba ang mga pinapangaral sa inyo ng inyong mga mangangaral, pastor o ministro. Narito ang isang halimbawa, na isang sensitibo at kontrobersyal na paksa tungkol sa pagiging tao ni Hesu Kristo, ayon sa mga sinasabi ng Biblia. Ang aking pakiusap sa inyo, bago kayo magbigay ng inyong anumang reaction, feedback o komento, ay panoorin ninyo muna ang buod ng video na ito, na may bukas na pag-iisip, pangunawa, pananaw at may pusong may tunay na pagnanais na hanapin o saliksikin ang katotohanan. Ayon sa ilang relihiyon, si Kristo ay isang tao lamang, ayon sa sinasabi ng unang Timoteo Kapitulo 2, 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Dahil binanggit mismo dito na si Jesus ay isang tao lamang. Ito ang siyang ginagamit sa maling interpretasyon at aplikasyon ng ibang relihiyon, upang linlangin ang mga tao na kilalanin lamang si Jesus bilang isang tao, at hindi bilang Diyos. Hayaan po ninyo akong mabigyan nito ng kaukulang pagpapaliwanag. Ang tagapamagitan ay isang opisyal na go-between na nagsisilbing ugnayan sa pagitan ng dalawang partido upang magkasundo ang kanilang mga pagkakaiba. Ang termino ay literal na nangangahulugang, isa na nakatayo sa pagitan. Sa mga legal na hindi pagkakaunawaan, ang isang tagapamagitan ay kumakatawan sa mga interes ng parehong partido, nagtatrabaho bilang isang ahente ng intercessory upang makipag-ayos sa isang kasunduan. Sa pandaigdigang mga salungatan, ang isang tagapamagitan ay nakikialam sa pagitan ng magkasalungat na kapangyarihan sa daigdig upang subukang makamit ang kapayapaan. Isinulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo Kapitulo 2, 5, sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa sangkatauhan, ang taong si Kristo Jesus. Ang sangkatauhan ay isinilang sa kasalanan, Awit Kapitulo 51, 5. Ang kasalanan ay isang problema dahil ito ay humahadlang, humaharang sa relasyon sa pagitan ng mga tao at ng Diyos. Ang lahat ng tao ay pumapasok sa mundong ito ng hiwalay o nakawalay sa banal na Diyos. Isayas Kapitulo 59, 2, Roma Kapitulo 5, 10, 12, at karapat-dapat sa kanyang galit. Efeso Kapitulo 2, 3. Ipinaliwanag sa Roma Kapitulo 6, 23 na ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan, hindi lamang pisikal na kamatayan kundi espiritual, walang hanggang kamatayan. Apokalipsis Kapitulo 20, 11-15. Dahil sa ating makasalanang kalagayan, ang mga tao ay nangangailangan ng isang tagapamagitan upang makipagkasundo ng kapayapaan sa Diyos, at ang taong yon ay si Hesu Kristo. Yamang tayo ay
Ginawang matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay may kapayapaan sa Diyos dahil sa kung ano ang ginawa ni Hesu Kristo na ating Panginoon para sa atin. Roma Kapitulo 5. Inihayag ng kasulatan si Moises bilang tagapamagitan ng tipan sa lumang tipan, Galatia Kapitulo 3, 11. Exodo Kapitulo 20, 11, 21 hanggang 22, Deuteronomio Kapitulo 5, 5, 22, 23, 27, 31, Gawa Kapitulo 7, 38. Si Moises ay pumasok sa presensya ng Diyos sa ngalan ng mga tao ng Israel. Lumapit siya sa Diyos, nagsasalita at namamagitan bilang kanilang kinatawan. Si Moises ang pinili ng Diyos na tagapamagitan upang pamunuan ang mga Israelita sa daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng isang relasyon sa Diyos. Sa bagong tipan, si Hesu Kristo ay naging tagapamagitan ng isang bago, nakahihigit na tipan. Ngunit ngayon si Jesus, ang ating mataas na saserdote, ay binigyan ng isang ministeryo na higit na nakahihigit sa lumang pagkasaserdote, sapagkat siya ang namamagitan sa atin ng isang higit na mabuting tipan sa Diyos, batay sa mas mabuting mga pangako. Hebreo Kapitulo 8, 6. Si Jesus, ang nagkatawang taong anak ng Diyos, ay ang perpektong tagapamagitan, mas mabuti kaysa kay Moises dahil siya lamang ang nararapat na maging isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Si Hesu Kristo lamang ang ganap na tao at ganap na banal. Juan Kapitulo 1, 1, 14, Hebreo Kapitulo 2, 17. Bilang tao at Diyos, si Jesus ay may natatanging katangian upang kumatawan sa magkabilang panig. Siya lamang mag-isa ang nakatayo sa pagitan ng Diyos at ng tao. Siya lamang mag-isa ang nakakatugon sa matuwid na mga kinakailangan ng batas, na nagbukas ng daan patungo sa presensya ng Diyos, once and for all, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Juan Kapitulo 1, 17, Hebreo Kapitulo 3, 1 hanggang 6, Siyam, 15, 22, 10, 10, 12, 24. Ang tanging hain lamang ng walang kasalanan, walang batik na kordero ng Diyos ang ganap na makakabayad ng pantubos na kinakailangan para mapalaya ang mga tao mula sa kasalanan at walang hanggang kamatayan. Inako ni Jesus ang ating kaparusahan sa kanyang sarili, na maging posible na para sa atin na maranasan ang kapatawaran ng kasalanan at kalayaan mula sa mapanirang kontrol nito. May isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao, ay nangangahulugan na si Kristo ang tanging daan patungo sa Diyos Ama. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Juan Kapitulo 14, 6. Kung nais nating maranasan ang kapayapaan sa Diyos at ang isang naibalik na relasyon ng may kagalakan sa kanyang presensya, dapat tayong lumapit sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng isang bago at buhay na daan na binuksan para sa atin sa pamamagitan ng tabing. Sa makatuwid nga, ang kanyang katawan, Hebreo Kapitulo 10, 11-20. Si Hesukristo ang nag-iisang tagapamagitan, ang tanging nag-iisang tagapagligtas ng mundo. Juan Kapitulo 1, 20, Unang Timoteo Kapitulo 1, 15. Wala nang iba pang tagapamagitan. Lumalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang Anak, na siyang tanging paraan ng kaligtasan. Hindi tayo maililigtas ng relihiyon. Ang mabubuting gawa ay hindi makapagpapatuwid sa atin sa Diyos. Walang iba kundi ang tanging pananampalataya lamang kay Hesu Kristo ang sapat upang maging tulay sa agwat sa pagitan ng makasalanang sangkatauhan at ng isang banal na Diyos. Bilang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, si Hesu Kristo ang siyang namamahala na sa ngayon sa puso ng mga mananampalataya at nasa kanang kamay na ng Diyos, namamagitan para sa atin. Roma Kapitulo 8, 34. Mabubuhay tayo sa ligtas na kaalaman na, sa huli, ay ilalagay ni Kristo ang bawat kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa, kabilang ang huling kaaway, ang kamatayan mismo. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 15, 24-27. Kung muli nating balikan ang unang Timoteo Kapitulo 2, 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ating tanungin ang ating mga sarili, at gamitin po natin ang ating sentido komon, kung ordinaryo o karaniwang tao lamang si Jesus,
Bakit siya ang napiling maging tagapamagitan sa pagitan ng mga makasalanang tao at ng Diyos? Bakit hindi yung ibang tao ang naging tagapamagitan? Bakit siya pa? Ang sagot ay narito, sa ayaw man o sa gusto ninyo, na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Ayon sa mga taga-Filipos Kapitulo 2, 5-8, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip, na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos, hinubad niya ito, at nag-anyong alipin, na nakitulad sa mga tao, at palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Inyong makikita sa loob ng video description ang iba pang mga Bible references na nagpapatunay na si Jesus ay isang tao, o Diyos na nagkatawang tao, at higit sa lahat, ay isa ring Diyos. Naway mabigyan ninyo ito ng sapat na oras o panahon na tingnan ang mga talatang nabanggit dito, gamit ang inyong sariling kopya ng inyong mga Biblia at kayo na mismo ang magbasa, mag-aral, magsaliksik at humusga sa katotohanang inyong malalaman dito. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa, at ang pagpapakita ng kaluwalhatian, ng ating dakilang Diyos, at tagapagligtas, na si Hesu Kristo. Tito Kapitulo 2, 13. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kanya na totoo, sa makatuwid, ay sa kanyang anak na si Hesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos, at ang buhay na walang hanggan. Unang Juan Kapitulo 5, 20. Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Hesu Kristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos, at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Ikalawang Pedro Kapitulo 1, 1. Nang pasimula, siya ang Berbo, at ang Berbo ay sama sa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang Berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Juan Kapitulo 1, 1, 14. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya, ay hinatulan na, sapagkat, hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Juan Kapitulo 3, 16, 18. Thank you for watching. If you enjoyed this video, be sure to smash that subscribe button for more worth watching content like this, and turn on the notification bell so you never miss out on any of my future videos. I am inviting you to also watch my other uploaded videos in my YouTube channel. Until next time and see you in the next video.